Alright, mega love shoutout. Naka-live po si Attorney Claire. Ang topic niya may napatunayan ba ang cross-examination nitong si Narpasa? VP Sara's team, pakinggan natin. Naka-live siya, live to ngayon. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Kamustahin natin si Attorney dito. Part of this Pero syempre, Ivy Red. Oo, si... umpisa natin sa Attorney. Shiro. Okay, let's start mga ka-clear. Punta natin to kasi nakita naman natin no, yung cross. Medyo tumagal sila sa, of course, kasi ang witness na to mga ka-clear, nandiyan dyan to prove the authenticity ng video. Okay? Kaya lang, ang dami ng pinuntahan ng mga tanong Diba? Napunta na doon kay Zuleika Lopez, napunta na doon sa kung nag-imbestiga ba kayo sa kay Zuleika Lopez. Diba? So, mga ka-clear, ang dapat lang patunayan ng witness dito kung yung video ba authentic? Unang-una mga ka-clear, yung video kasi hindi naman dininay. Tama. Or at least, no? Yung contents na yon, yung particular na content na nagmura siya, nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, sa dating House Speaker, di naman yung dininay. Kasi the following day, hindi talaga kamali, or on the same day, basta another interview, tinanong pa rin siya. At lagi niya sasabi na hindi niya dininay at sinasabi niya ito ay conditional threat at hindi mangyayari kundi siya mamamatay. Kung pinangalawahan pa niya, pangalawa, pangatlo. So, definitely, walang denial doon sa video. Okay, so, katulad sasabi ko, up to now, hindi naman dinideny, kaya lang gusto lang nilang gibain yung witness na nag-authenticate ng video. Tama. Diba? Pinatutuhanan niya yung video na yon ay yun yung the same live stream na kanyang ni-record. Okay, hindi edited at talagang yun ay sinabi ng Vice Presidente. So, in a way, mga clear, kailangan din ulit kasing makita no, ng mga judges ang video in open court. Especially kung ito ang isa sa mga subject matter ng case mo. So, dapat ito na mapanood. And para ito, hindi ma-question yung technicality about authenticity, so magpapakita ka or magpapresent ka ng eksperto o yung tao mismo na nag-authenticate nito. Yun ang ipapresent mo. At dapat yung nag-authenticate nito, may kinalaman, may alam, may skills kung paano ito i-record, paano niya ito mapapatunayan na yung kanyang ni-record ay galing doon sa pinaka-subject video. Yan. So, ito lang yung naging dahilan kung bakit nga kinailangan i-present yung taga-NBI. Kasi, most probably, during the hearing, rather during the pre-trial, syempre ipapaadmit na, do you admit that this VP Sara was the one who made this statement in a live stream, dated ganyan-ganyan. So, tingin ko lang mga clear, kasi nakita yung pre-trial, statement about stipulation na pa. So, definitely, hindi na yon. Kasi pag inamin agad nila sila yon, ay di, sabi niya, parang naging tapos na yung laban. So, hindi nila papadaliin ito sa prosecution. But, may impact pa din, kahit paano mga clear, na itong live stream na to ay nakita na halos ng lahat ng tao. Kahit may mga judges na yan, nakita na yan. Diba? So, anyway, sige, pakinggan natin yung ibang pananaw ng ibang lawyer dito. Nung prosecution witness si NBI Special Agent John Mark Calilong sa kanya pong pagsagawa ng authentication ng video ni Vice Presidente Duterte sa kanyang live online press con noong November 23, 2024 kung saan naman siya nag-issue ng banta sa buhay ni Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba, Attorney Michael, naging epektibo yung pag-question ni Defense Attorney Carlo Narvato? Ito, ang pinag-usapan na dito mga clear, kung naging epektibo ba yung mga tanong sa cross-examination. Okay, mga clear? Kasi ganito yan kung ang i-question mo lang, ito yung dating sa nakita ko sa pagtatanong. Dating question niya, yung capacity, paano ito na-record, tapos tinanong din yung tungkol sa video ni Zuleika Lopez, kung ito ba ay inimbestigahan niya. Doon sa line of questioning, mga clear, walang denial na totoong nagbanta sa buhay ng Pangulo, itong si VP Sara. Diba? Sige, pansinin nyo, wala walang denial ha? Sige, tuloy tayo. Doon sa background or yung expertise nitong si NBI Agent Calilong. Sa tingin ko, they tried, but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence mo kasi yung ginugol nila na panahon dyan ay yung training na binanggit ni Agent Calilong at nasabi naman niya na meron nga siyang training sa pangkalahatan, in particular yung 2-week training na explain niya at first. Medyo tumagal doon sa competence din ng trainer niya, no? But in the end, nabawi niya yung explanation at sabi niya na ang kumpanya na nabanggit ay nag-provide mismo ng expert trainer who in the end trained them at hindi mismo yung kumpanya na pinagkataan sila ng articles of partnership. Saka at the same time, mga clear, napatunayan din naman nung witness na matagal na rin siya nag-appear sa mga hearings. At sa mga korte kung saan siya nag-appear ay kinilala yung kanyang expertise. Yan. So,
Pag tinanong ka ilang cases na inapilan mo at anong naging resulta nito, minsan tinatanong niya anong resulta nito ng iyong findings, anong naging decision ng korte base sa findings mo. May mga ganun yan. Oo. Kasi ang mahalaga din dito, Attorney Michael, hindi lang para sa siguro appreciation ng mga senator judges, dahil alam naman natin na ito ay sinusubaybayan din ating mga kababayan na kung maaring ang pinapalabas po ng defense attorney Narbasa na walang sapat na kakayahan si Agent Kalilong na makapag-authenticate ng video dahil ang ika nga ni attorney Narbasa is whopping 2 weeks training. Meron pang ganong adjective eh. Parang medyo merong pagmamaliit dun sa 2 weeks na iginugol niya sa training. Sa tingin niyo ba, maiisip ng mga kababayan natin, oo nga, 2 weeks lang yun, paano ka naging competent resource person? Dahil sinasabi ni Senator Cayetano, dapat hindi siya tawaging expert, dapat competent lang. Yes, Tony, pero I think isa sa mga tanong ng kaambayan natin, tanong ko din kanina is, ano ba ang punto ng pag-question ng kanyang competence? In-question ba ang kanyang competence or expertise in some language because of yung kanyang pag-transcribe o pag-appreciate ng video or yung investigation mismo? No? Kasi kung hindi naman nakaka-apekto doon sa video, parang hindi ko nakikita yung punto kasi yung video naman na nakita ng kaambayan, yung pinalabas din hapon, wala naman question na same ang video doon. No? So, I think nahirapan tayong hanapin kung saan papunta yung mga tanong on competence in particular. At saka, hindi din... Kung gano'n ang tanong, na hindi ka dapat tawagin na expert, dapat competent ka lang, makikita mo naman na merong gustong gumiba ng kanyang kakayanan. Kaya lang mga kakri, yung record kasi ng isang witness, tawagin mo man yung competent lang yan or expert witness na yan, pero kung makikita at napakita niya kung ilang beses na siyang gumawa ng ganitong klase na aksyon, yung ganitong klaseng pag-authenticate, at siya ang inatasan ng ahensya niya na gumawa ng ganito, tapos makailang beses na siya nag-appear sa court to prove the authenticity, dun pala makikita mo na nandun yung expertise. Nandun yung expertise. Kaya lang syempre, ito yung mga bagay-bagay na gustong gibain eh. Kasi para humina yung credibility niya, no? Bilang isang naging witness ng prosecution. Na busisi na or hindi din na-mention na at least 30 cases na naging witness si Agent Kalilong sa court and that's court of law with a very strict procedure for establishing the qualifications of the expert witness. So ang implikasyon ba nitong mga tanong na ito ay din sa parts na yun, sa trials na yun ay hindi siya qualified and bakit siya hindi qualified dito and doon sa iba qualified by a judge. So yun parang malabo. So syempre yun naman ay isang bagay na sinubukan gawin ng defense na maglagay ng duda sa isip ng taong bayan kahit sa mga senator judges kung talagang kwalipikado pa na mag-authenticate ng isang supposed video of a threat itong si Agent Kalilong. Pero doon muna tayo sa binabanggit lagi na kung ano daw ang pinagpugatan nung binitawang banta umano ni Vice Presidente Duterte. Laging nababanggit po yung Operation Romanov na umano ay... Okay mga kaya muna tayo ha. May discuss tayo yan mamaya. Pero dito muna tayo pumunta ulit sa isa pang kilalang lawyer at the same time naging Supreme Court Justice. Natin kung bakit kinakailangan na mapakita talaga yung video kung paano ito binanggit ni VP Sara Duterte. Paano yung demeanor niya, paano niya itong sinabi, kung joke lang ba to o no joke. Okay? Pakinggan natin to. Sir, is threatening to kill the president. Para budget di mabitin. Chicken McDo, ang piliin. Napakalaki, 99. Kunwari, in the plane, don't make mom threats. Pwede ka tanggalin sa aeroplano, right? Pwede ka arestuhin. Maganda maintindihan to ng tao right? Kasi maraming mga nagbibiro, sinasabi ng ilan, ganyan magsalita ang mga Bisaya. Diba? Sa kanto nga, ganun sila magsalita. But why is threatening? Just using the words. Okay, I contacted this person, pag namatay ako, patayin niyo yung presidente. Why would that be an impeachable offense? Why would that be enough to take you out of office? Yung hindi naman niya ginawa. Yan ang magandang ipaliwanag niyo, Justice. It depends on Parang tagal lang. Parang may kulang lang sa tanong ha. Pwede natin gustong dagdagan ng konti. Hindi lang siya basta nag-threat. Hindi siya nag-threat na papatayin ka. Hindi lang siya nag-threat. Meron siyang kinontrata na tao. Ayaw man niyang tawagin tong assassin. Pero yung kinontrata niya, pumapatay ng tao. So ang tawag dun, hitman, assassin, tao, killer. Meron tao siyang kinontrata. Hindi naman siya pwedeng kumontrata ng isang tao lang na hindi naman sanay pumatay, takot tumawag ng barel, takot pumatay, ng oo lang agad. Diba? So doon dapat ganito. Sana tanong ni Karen, pwede ba na matawag na impeachable offense ang isang vice-presidente? Kasi vice-presidente isang vice-presidente na may kakilalang mamamatay tao. Ayan. Kumontrata ng mamamatay tao. Diba? At umuo sa plano na pagpatay sa Pangulo. Kapag namatay siya. Umuo na kapag siya ay namatay. So, yung assassin, o yung sino man tao niyang killer, nandyan lang, isang kalabit lang. Diba? Isang kalabit lang yun. Isang vice-presidente, diba? Baka hindi ito just mere threatening Isang vice-presidente na may kakilalang mamamatay tao at vice-presidente, diba? Na just the mere thought of contracting someone to kill. Diba? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng public servant ka?
So pag may nagalit ka sa isang taong ito, kaya mong kumalabit ng isang killer para patayin yung taong kinaiinisan mo. Di ba? Kaya hindi siya mere threatening. Ito dapat natin maisip, hindi siya mere threatening. May capacity siya to kill. Di ba? Or may capacity siya to command or to give an order. Di ba? To kill. Yun yung diferensya nung nandiyan lang sa kanto, nasisigaw, patayin kita, pero pwede na makulong dahil sa grave threats. Tapos vice president nagsabi ng ganon. Freedom of expression. Di ba? Sige, pakinggan natin si Justice. Really on the circumstances, whether it's a serious threat or just a joke. That's why it's important to present the opportunity to show the entire video or selected portions that will show whether it's grave threats or just a maybe a conditional matter or not serious. So it depends on the prosecution and the defense to show the real nature of this threat. But if it is a serious grave threat with intent to commit it, that would be, I think, a ground for impeachment because that will be considered as a high crime. It would be considered as a high crime. Now, to prove it is a high crime, do you honestly need to show and ilabas yung kinontract na hitman? Kaya ako tinatanong to, sir. Kasi baka sabihin ng defense, bravado lang yan eh. Ganyan ang mga Duterte. Alam niyo naman kahit ang ama, ganyan magsalita. Ganyan lang sila. Oo, pero ganyan sila. Pero si Pangulong Duterte, pumapatay talaga. Nangyayari. Di ba? Hindi siya joke. Patayin mo yan. Totoo naman pinapatay. O, di ba si Mayor Mabilog na natakot eh. Diba? Ganyan lang sila. Kahit na sinabi ni Vice President, hindi to joke. Nasa video yun. Baka sabihin ng defense mamaya, ganyan lang ang mga Duterte. Diba? Di naman nila gagawin eh. So paano naging yan? High crime yan. Would showing the actual hitman, yung nakausap ni Vice President, kasi mamaya, bravado lang, walang nakausap. Diba? Yan ang tanong Justice eh. Diba? Kasi with Duterte noon, we never knew when he was telling the truth. We never knew kung, may tinulak ako sa aeroplano, wala naman. O may ganito. Yan na. May kulang na si Karen. May umami na yan, Karen. Ulit natin naman, wala naman, sabi niya. The truth. We never knew kung, may tinulak ako sa aeroplano, wala naman. Oh, ayan na. Ayan, alam mo. Kaya minsan call out natin si Miss Karen Davila, di ba? Kasi inamin na ito ng best friend ni dating Pangulong Duterte na si Bello. May personal knowledge siya doon. Totoong may pinatay at tinulak sa chopper. O may ganito pala, totoo. Di ba? You have to prove na totoo na may kinausap siyang hitman, hindi lang yayabang. Pero mga kalira, ito sabi natin, may admission to ha, hindi lang isang beses to inadmit ni VP Sara ha. Paano yun, Justice? My take, Karen, is that grave threats is a crime under the revised penal code. And all crimes under the revised penal code needs malice. Okay. Unlike a special crime, malice is not needed. The mere fact that you committed something, say illegal possession of firearms, you don't have to have intent to possess as long as you are possessing it, you are guilty. In matters that are punished by the revised penal code, malice is an essential element. So it has to be proven that this threat was maliciously made. So that is, And how do you prove that? Yan ang maganda. How do you prove that the threat was maliciously made? that's for the prosecution to prove. Because that is not presumed. That's not presumed. So It's not presumed. kailangan ipakita na talagang seryoso at may malis intention ang tao na gumawa niyan. Okay ha, doon tayo mga kitandaan natin ha. May admission si VP Sara. So, kung may admission siya, voluntaryo na, sa kanya nang galing yun. Her own words. So, hindi ba yung burden of proof to prove na hindi totoo yung sinasabi niya meron siyang assassin, dapat malipat iyon kay VP Sara. Hindi dapat patunayan ng prosecution na meron siyang kinausap na assassin. Bakit? Kasi sa kanya galing. Yon, voluntary admission yon. Ang burden of proof to prove na hindi totoo may kinausap niya ay kay VP Sara. Diba? Yun. So, yung accused mismo, siya ang papasa ng burden to prove. Diba? Na yung kanyang admission, yung kanyang ginawang pag-admit. Hirap ng pag-sasang-ayon o pag-sisiwalat. Yan. Pag-sisiwalat, yung burden of proof patungkol sa kanyang pagsisiwalat, sa kanyang intensyon, no? Na dapat patayin itong si ABC. Ay dahil may namuwersa sa kanya, may kamalian, it was done under duress. Hanggat hindi na po prove yun, na yun ay ginawa niya, yung admission na yun ay ginawa dahil siya ay pinilit. Under duress. Mananatili yung admission na yun. So wala sa prosecution ang burden of proof na ma-prove na meron siyang assassin. Kasi sinabi niya na yun. Dapat maliwanag tayo dun. Mga ka-clear. May nasambay dito. May video dito sa hanapin ko lang ha.
Oh, may video dito si ano, hanapin ko. Maganda yung pagkakasiwalat itong si ano eh. Si Defensor eh. Ay, nawala na. Ito. Pakita ko to sa inyo, mga Clear. Maganda to. Okay. Accountability must apply to all or none at all. At the heart of this impeachment proceeding lies a fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who, on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institution? Sorry. Accountability must and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect. The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words. Own words. Sa kanya galing. Diba? Kaya madaling patunayan ito kasi sa kanya mismo galing. Own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. At sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. No joke. No joke. What makes these threats especially sinister is that they do not come from an ordinary citizen, but from the Vice President herself, an official who under the Constitution stands to succeed the President of the Republic. Yun, mga Clear. Yun yung sasabi na natin eh. So, hindi ko rin man, anyway, hindi ko masisisi, but meron point na, meron ba kayong inimbestigahan kung may nakausap na assassin? Diba? Actually, dapat hindi na siya tanong doon sa NBI. Sa akin na, sa prosecution. Bakit? Kasi nga, ang burden, proof, para masabing wala siyang kinausap, at napilitan lang siya magsita ng gano'n. Nasa Vice President yun. Kasi siya yung nagsita nun. Diba? Diba? So mga ka-Clear, so far, sa akin, hindi naman nagiba. Hindi nagiba yung admission, yung threat, no? Yung threat na ginawa, yung mga threatening remarks na ginawa ni VP Sara, hindi siya nagiba. Pero, pag-usapan natin sa susunod na video, mga Clear, ano ang nakuha ng prosecution sa pamamagitan ng cross-examination. Yung cross-examination na ginawa nila, may mahuhugot pa doon ang sa cross-examination na ginawa ng defense, may mahuhugot pa doon ang prosecution na magagamit kay VP Sara. Kaya baka ngayon pa lang, hindi ko alam kung nasasabon ba ang lawyers ni VP Sara dahil meron silang pinaputok na issue na mukhang manggagalaite si VP Sara. Susunod natin pag-usapan yan, mga ka-Clear. Pag-usapan natin, wag po kayong mawawala sa susunod nating episode. XD or XDI. Thank you. Dapat parusahan. The threat is serious. It will cause harm your child, etc. Or mas lalo na kung nasa pwesto ka. Even just a collateral. What if someone took advantage of this to harm both of you? Tama po. Tony, diba? Yan. Tama. Sabi ni Edsky. Thank you sa iyong sticker. Okay, mga ka-Clear. So, see you in a while, mga Clear, ha? Pag-usapan natin, yung susunod na video, ano yung sumulpot, ano yung naipalabas ng mga lawyers ni VP Sara sa cross-examination na mukhang hindi advantageous sa kanila. At mukhang papabor pa sa prosecution. Pag-usapan natin, mga Clear. See you in a while. Thank you so Salamat, much. Bye. attorney. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Salamat, attorney. Alright. So, nako po. May napatunayan ba sa cross-examination nila? Diyos ko po, pakta. Kawawang mga defense team. Nako. Bokyang-bokya talaga, mga kapsat. Punta naman natin sa attorney. Actually, nakalive din si attorney Claire tungkol naman kay Zulaika, pero okay na tayo kasi pinasadaan na ni Sir Bad kanina. Punta tayo kay attorney Enzo Recto. Countdown tayo. Here we go.